Ayan, tol. So sa tol, isang mapagpalang gabi sa yung lahat tol. Kaya, nagpapasalamat po ako na nakauwi akong ligtas. Ah, Bago ako nakauwi dito tol, ay dumaan ako doon sa bahay ng biyanan ko. Kinuha ko yung asawa at anak ko. Dahil namiss ko din yung asawa at anak ko tol. Kaya nagpapasalamat po ako na success kami nakababa sa gabi na ito. Kahit maraming pagsubok na dumating doon sa pagbaba namin. Sa pagbaba namin kanina ay naaktuhan din namin yung balita tungkol sa asawa at anak ni ni Jomar ni Badi. Kaya nakakalungkot isipin tol ay pinaslang ni Commander Amaw ang kanyang pamilya. Kaya malapit nang na depress si Jomar kanina. Nalaman niya na pinaslang na pala, at doon kami nakakuha ng mga impormasyon tol sa mga bandido na nahagip namin, at pinabantayan yung mga exit ng daanan sa area sa kabundukan. Kaya sulit pa rin kaming naglalakbay kanina upang makalabas ng ligtas. Kaya nagpapasalamat po ako na nadala namin si Jomar kahit masama ang kanyang kalooban, dahil po sa nalaman niya na pinaslang na ni Commander Amaw at Commander Lapad ang kanyang asawa at anak dahil nga daw nag-traitor. Kaya nangyari na yung hindi inaasahan. Kaya sa ngayon ay pinaintindi ko sa kanya, dahil sabi niya ay wala na siyang ibang malalapitan kundi kami or sino, dahil sabi niya ay wala na siyang ama at ina. Ang tanging pag-asa nilang sana ay yung kanyang pamilya, pero nabalitaan namin sa pagbaba namin ay pumanaw na ang kanyang asawa at anak na hindi niya nakikita dahil sa mga impormasyon na narinig namin sa bandido. Kaya naniwala siya na natuloy ang plano ni Commander Amaw tungkol sa kanyang pamilya, dahil yun din yung narinig niya daw nung nadinig niya nung nag-iisa pa siya, nung hinahanap niya pa ako at tinutugis siya ng commander at mga tauhan ni Commander Lapad at Commander Amaw. Kaya sa ngayon ay pinaintindi ko sa kanya na ituring mo na kaming pamilya dahil po sa kanyang sitwasyon na nawalan ng asawa at anak. Kaya pinaintindi ko siya to na pagsamantala dito muna sa bahay, dahil gusto niya daw puntahan yung bahay nila doon sa kabundukan, doon sa kung saan na nilagay niya ang kanyang asawa at anak, dahil si Commander Amaw lang yung nakakaalam kung saan ang kanyang pamilya. Kaya naniwala siya na may nangyari sa kanyang pamilya dahil sa narinig namin na usap-usap ng mga bandido. Tumawag ang kanilang commander na sinawi na ng commander nila ang pamilya sa traitor daw, sa naghawak ng nagsibat sa cellphone. Siyempre siya yung tinutukoy, kaya naniniwala siya. Kaya muntik na magpakamatay kanina, pero napigilan namin at pinaintindi namin. Sinabihan namin na ituring mo na kami pamilya, dahil sabi mo na wala ka nang malalapitan. Kaya tapos kaming tutulong sa iyo at patuloy mo yung pagbabagong buhay. Kaya sinabihan ko sa kanya, pwede ka naman dito sa bahay kung okay lang sa iyo. Kaya pumayag naman siya tol, wala na din siyang ibang mapupuntahan at malalapitan. Kaya ito na yung pagbabago niya tol sa araw na ito. Kaya dinala ko dito sa bahay
talaga na nakita ko naman yung prosige niya sa pagbabago. Nung tingnan ko yung mga video, nung nawalan ako ng kaisipan. Naiyak nga ako eh. Sinakal ko siya na binigyan niya ako ng pagkain pang balik lang yung utak. Brad, nandito tol si Jomar, si Buddy. Yan. Palaging tulala sa nangyari sa kanyang asawa at anak. Kaya yan, si Jomar hindi nagsasalita kanina pa. Kinakausap ko nga. Kaya pinakapi ko na lang. Dahil hindi na siya makakatulog tol. Buti na lang may mga damit ako na hindi ko sinuot. Mga matagal na kahit yung yung kalo ko na pang explore ko na matagal ko na din hindi sinuot. Binigay ko din sa kanya. Kaya pinag-isipan namin ng maigi na pagsamantala o kung gusto niya dito na lang siya sa bahay. Walang imik talaga Brad si Jomar. Kanina pa ito namumutla at nalulungkot to. Naiyak ako sa kanyang kalagayan talaga tol. Hindi niya gusto na nangyari sa kanyang pamilya. Yung kanyang ina talaga ay yung kanyang asawa at anak ay pinaslang talaga ni Commander Amo. Yun yung narinig kasi namin tol na balita. Sinabi niya sa atin to na wala na sa ibang malapitan. Kami lang. Kapitay tol, nasa alas 12 ng gabi na siguro ngayon. Alas 12 na no? Kaya nakagising pa yung asawa ko dahil pagdating ko doon sa biyanan ko ay tulog na sila. Kaya ginising ko sila. Nilipat dito sa bahay ko talaga. Nararamdaman mo na. Yung asawa ko. Yan. Tulog na yung isa. Brad, okay lang yan Brad. Ba na kaluban ba na mahal mo sa buhay? Yun ang pag-asa ko sa buhay ko, Brad. Yung mag-ina ko. Kami nga hindi namin kano-ano pero nakita namin yung kabaitan mo at sige na makatulong sa amin, sa akin. Ikaw din mismo yung nagsakripisyo upang mahanap ako. Nasa iyo ulit yung sinabihan natin kita na dahil sabi niya kanina to wala na siyang malalapitan dahil wala na din siyang ama't ina. Sinabihan ko siya na ituring mo na akong pamilya bilang kapatid. Huwag na mahal naman tayo na tao. Kaya dito ka kung pwede ka naman dito sa bahay dahil si Dudong sabi ng asawa ko minsan lang daw umuwi dito si Dudong yung bandido din ng bagong buhay. Kaya na may trabaho na. May trabaho na. May magagandang trabaho pa. Mekaniko si Dudong yun. May jowa na. Sabi ng asawa ko. Minsan na lang daw umuwi dito. Minsan bumisita dun sa biyanan ko. Kaya kung ano alam namin yung nararamdaman mo ba? well, naniniwala talaga sa tol na pinaslang ng tol yung kanyang mag-ina. Kasi si Commander Amo lang yung nakakaalam. At nadinigin namin sa mga bandido sa pagbaba namin na mag-ina daw sa traidor na nagtakas sa cellphone. May pinaslang na ng kanilang commander. Si Commander Amo. Kaya naniniwala siya tol dahil binantaan na pala siya nung hinahanapan niya ako. Kaya naniniwala talaga siya na wala na yung pamilya niya. Nagkuhan sa amin na
kung sakali daw matanggap matanggap na namin siya na bilang kasapi daw dito sa pamilya ko. Walang problema, Brad. Ay, magagawa Brad. Ganun talaga nangyari Basta sa asawa huwag at ka lang anak. mag-traitor. May mga panahon Mabuti yung tayo o may mga araw din tayo pakisama mo sa amin. Walang problema. ipagaganti natin. Tutulungan ka Kaya namin. yung commander na yan, tatapusin natin yan Brad. Isa may nilalakbad yung anak ko. Maliit pa yun. Alam mo maliit yung anak mo. Nangawa talaga yung kuwan mo, Brad. Brad. Yung commander kuwan na yan. Ipagaganti namin. Sinong naghahanap ako sa cellphone ko, nasa Katinuan pa ako ay nakalaban ko yan sila. Si Commander Amao at si Juan. At may katawag pa nga siya na si Butakal. Parang kumpare sila ni Butakal. Grabe yung mga commander na nakalaban ko. Sa tama ng orasyon na natamo ko. Parang nawala siguro na ako sa pag-iisip. Hinahanap niya ako. Hindi ko na alam yung mga ginagawa ko. Kaya lakasan mo yung loob mo, Brad. Sige lang. Makapag-kuhan tayo. Kapag-kuhan din bago kami akyat ulit. Relax muna kami ng ilang araw at makuhan ka namin gala. O kahit sa dagat man lang. Para mawasan yung mga kuhan mo. Yung mga Lipasan yung utak mo, nararamdaman utak mo ba? sa pag-uut. Sa Wala yung kuhan mo. Dahil naniniwala ka nga. Sabi ko nga na baka guni-guni lang yung mga sinabi ng mga bandido, pero naniniwala talaga siya sa sinabi ng bandido dahil si Commander Amao lang talaga daw yung alam sa kanyang pamilya at binuntaan na siya yung nagkasama pa sila ni Commander Amao. Kaya tinignan niya yung video daw. Sabi niya, malaki daw yung posibilidad na totoo ang sinabi ng mga bandido. Ako nga, naiyak na ako nung nalaman ko kanina. Kaya nagwala ito tol eh. Nagwala ito bago kami Naawa ko talaga ako bago kami bumaba. May nangyari sa amin. Buti na lang walang nangyari. Grabe yung pagkuha namin sa kanya. Sa aming pagbubuhat talaga. Ay gusto niya nang magpakamatay. Pitan pa kami pero napapasalamat din kami sa Wala daw yung silbi ng pagbabago niya. ay success talaga yung ano namin ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako tol na paghihirap namin sa success aming kaming nakababa. pagbubuhat, Dahil yan sa mga dasal niyo at dalangin. At siyempre kay Lolo Ambo na siya yung nagtulak sa mga paa namin upang makababa. kung gaano kahirap yung Kaya nun yung kanya. Kaya part ka na sa pamilya dito. Walang problema dito, Brad, na dito ka Gumawa sa pamilya ko. Ha? Walang kaluluwa. Gumawa sa pamilya ko. Kaya mo, Brad. Hindi na wala na tayong magagawa kasi alam nga naman na babalik pa tayo doon sa kanalagyan ng pamilya mo. Balita naman nila na ikaw na naniwala ka naman na basta si Commander Amao yung magsabi ay itotoo niya. Yung kininto mo sa akin na yung unang naghawak ng cellphone nito, tinira daw ni Commander Amao. Kaya naniniwala siya talaga na ang parusa daw ng kuwan daw ay tutuhanan daw ni Commander Amao. Kaya naniniwala sa sinabi ng mga bandido na nahagip natin. Guys, sinipon ako ba? ano na, Brad? Naiyak lang ako. Ha? Naiyak lang ako. Kaya yung Brad. Kaya sa ngayon, bibili tayo ng kuwan, duyan. Pero wala pa tayong maibili. Gaano Kasi mag-antay muna tayo sa sahod. May masahod naman ako ng kunting buwan. Ako din, magbibigay din ako sa iyo. Tulungan dito, Brad. Kaya matulungan dito. Ha? Ay, electric pan. O, tara, electric pan. Yung mga ano sige. Tara, Ikaw bahala. Ikaw baka nabaguhan ka sa electric pan. Ginawin ka. may mga itipan nito. Kung gusto mo, dyan ka matulog. TV. Mag-akyat kami ulit. Pero sa ngayon, hindi muna kami akyat. Pahinga muna kami kasi Pahinga muna kami.
Gusto ka namin ni Gala. Igala ka namin. Di pa siya. Makapag- Kahit saan Grace. saan Brad para maliwanag yung katawan mo at mawala yung mga problema pag-iisip mo. Grabe, Brad. Ngayon lang ako nakaupo ng ganito, Brad. Na? Ngayon lang. Ngayon ka lang nakaupo ng ganyan na. Ngayon din ako nakita ng ganitong lamiso. Sa inyo, wala kang Wala doon, Brad. Puro lang damuhan ang inuupo mo doon. Kahoy. Doon pala sa bahay na sinasabi mo, iniiwanan mo sa pamilya mo. Saan? Doon sa, Wala sa pamilya ko. Wala. Sila lang ang dalawa ng anak ko doon. bakit ka ba nang naisipan na pumasok sa ganung trabaho? Dahil sa kagipitin na wala nang makain, Brad. Kagipitan? Kagipitan. Kaya pumasok na lang sa ganung trabaho. madaling makuha ni commander ng Kung ganyan klaseng na tao. na iligtas lang natin yung pamilya mo, sigurado kung na-rescue ka namin at natulungan at hindi natin na kita yung mga bandido at narinig na ang pamilya mo ng traitor na nagtakas sa cellphone wala na. May posibilidad ka sana na ma-rescue pa natin yun, pero wala na tayo late na tayo ano na. kasi sabi niya Sa bandang naniniwala huli na- talaga siya sa sinabi ng mga bandido dahil hindi magsabi yung bandido kung hindi galing sa Sa huli commander ng lahat, wala tayong magagawa. o baka sa akin ba baka milito lang ba pero hindi naman alam yung mga bandido na narinig natin na nandyan tayo. Kaya Kaya, yun yung sabi nila talaga na ganyan natin niya yung balita sa kanyang kasamaan, di ba? Naaktuhan natin sila nagsalita may darating pa daw ng mga kasama nila at aabangan yung mga hunter at kasama ng traidor na magbagong buhay. Yun yung narinig natin nagwala ka talaga kaninang hayag pa mahirayag pa. Buti na pagtaong buhay tayo. Hindi tayo ng taong buhay. Baka napatay na ako ngayon. Sa... Sigurado patay ka ngayon. Buti na lang Buti na isip nakapag-desisyon ka na magbagong buhay. Buti na lang nung hindi pa ako na dahil nakita ko yung video nakita ko yung video na in-upload mo nung nag-update ka sa cellphone ko na yung nakita mo ako ba hindi mo ako nilapitan kaagad dahil alam mo na sa mga komento na wala ako sa pag-iisip ko na mabuti yun na ginawa mo yun kasi kung hindi baka napaslan na kita ngayon, no, diba? Sadya pa, Brad, sa mga sinabi ko sa'yo. Yung mga kalaban pa tayo. Wala problema yun. Nadala kasi ako sa mga ginagawa ni Commander Isip. Kaya, hindi ka pinagbabaril kita. Buti na lang, hindi ka tinamaan. Okay ra, Brad, kasi hindi naman basta-basta ako na kuwan talaga. May taglay din tayong kuwan at kaalaman sa kabundukan. Sanay na tayo yan. Malaking kasalanan yun, Brad. Malaking kasalanan. Pero sana, Brad, tuloy-tuloy na yung pagbabago mo. At sana yung mga problema mo sana malimutan mo na. Dahil kasapi ka na sa pamilya ko ngayon. Ito rin na kitang kapatid. Na yung sabi ko sa'yo na balang araw ay bibili tayo ng mga damit mo kasuotan kung may bakante tayo na pera. Sabi mo din na kahit cellphone na baratuhon or kahit ano para may kalingawan ka, di ba? Sabi mo. Kaya, tol, ito po yung update namin, tol, sa gabi na ito. At nakarating kami dito sa bahay. Nakuha ko yung pamilya ko doon sa biyanan, no. Kaya,
Pasalamat po ako na nakauwi akong ligtas at na ligtas din nila ako. Ang problema lang, may nangyari talaga sa mag-ina ng bandido na gustong magbagong buhay. Yeah. Pakishare ng video namin to sa mga kasama namin na nakababa na po kami. Kaya handa po kaming tumulong tol sa mga nangangailangan ng tulong sa mga kasama namin. Kaya kailangan pa talaga na maris yung katawan namin at halubilo namin yung kanya-kanya naming pamilya. Dahil magdadalawang buwan na hindi ako nakababa. Kaya miss ko na din yung anak ko. Maraming salamat talaga tol sa pagdarasal niyo po at pagmamahal niyo po at walang sawang suporta at walang sawang panonood niyo po sa bawat video ko. Thank you so much po talaga tol. I love you all tol. Thank you very much.